Sinabi niya hindi na kayo mahirap. 64 ba kinakain mo isang araw? Alam mo pati mga paliwanag nila sarap sungal-ngalin, eh. Sabi nila hindi ka na mahirap, 'di ba, 'pag 64 ang ginagastos mo. 'Di nagkuwenta ngayon ano yung mabibili ng 64. Hindi ganyan ang pagkukuwenta niyan, dapat nagluluto ka. Kaya ka nga mayaman kung gusto mong bumili, puwede. Kung gusto mong magluto, puwede. Hindi na mahirap? Puta hirap na hirap mamalengke. Tapos mababalitaan ng mga tao, alam niyo po lahat ng tao ngayon galit. Kung sino man yung nakaisip na naiahon niya, kung nag-iisip pa po yung Pangulo, yung sabihin niyo naiahon niya yung 2.5 million mula sa kahirapan dahil sa kwentang 64 pesos, parang ano, no? Parang hirap na yung mga Pilipino. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman na mahirap. Inihahon na kayo ng presidente, hindi nyo ba naramdaman? Sinabi niya hindi na kayo mahirap. 64 ba kinakain mo isang araw? Alam mo pati mga paliwanag nila sarap sungal-ngalin, eh. Ang mayaman po hindi po ibig ko sabihin, sabi nila hindi ka na mahirap, 'di ba? Pag 64 ang ginagastos mo. Di nagkwenta ngayon ano yung mabibili ng 64. Hindi ganyan ang pagkukuwenta niyan, dapat nagluluto ka. Kaya ka nga mayaman kung gusto mong bumili, puwede. Kung gusto mong magluto, puwede. Tapos sasabihin mo mayaman ka lang 'pag nagluto ka sa bahay, iluluto mo yung 64 pesos. Hindi niyo ba alam mas tipid kung magkakarenderya ka? Hindi ka nga makabili niyan sa karenderya, eh. Alam niyo yung ginagawa niyo sa mga Pilipino, 'no? Tapos yung mga congressman at senador na dapat makikita natin panay pogo, pogo, pogo. Wala pakialam diyan yung Pilipino. Ang gusto naming makita, 'no, pinag-uusapan niyo papaano mapapababa yung presyo ng bigas. Yan yung ang tagal na niyan, 'no? Panahon pa ni Duterte ang AJK na yan, ibinalik niyo pa, AJK pa rin. Nagpapasikat kayo? Akala niyo sumisikat, tumingin kayo sa survey. Kayong mga congressman, gusto niyo sumikat kayo? Gusto niyo sumikat si Tambaluslos? Tumingin kayo sa survey kung ano resulta ng mga survey. Tuwan-tuwa kayo tuwing babanatan niyo yung mga Duterte, eto na, eto na, eto na. Eto sinabi ni Senator Bato. Siya po ay dismayado, no? Dahil etong mga House of Representative, tong mga congressman na nung panahon ni Pangulong Duterte ay sila po ay pinupuri, no? Sinasabi nila na napakagaling ng ginawa ni President Duterte sa war on drugs. Tumahimik ang aming mga komunidad, no? Binabanatan nila yung mga kritiko ng war on drugs noong nakaraan. Same congressman. Sabi ni Senator De La Rosa, nakakalungkot po talaga kung gaano sila kabilis noon singing hallelujah, no? Singing hallelujah. Mayado po kasi kasama siya. Opo, kasama siya sa war on drugs. Kailan lang po yun, eh. Meron po bang ganyan? Galit po ba sa war on drugs yung mga congressman? Hallelujah nga yung mga singing hallelujah. Thank you for the drug war. Yan ang mga sinasabi nila kay Pangulong Duterte. Thank you for the peace and order. Thank you for the tranquility. Thank you for keeping the streets safe from drug menace. Ngayon, siya na ang bilin, si Pangulong Duterte na. Ngayon, si Duterte na yung demonyo
Nung panahon na siya yung nakaupo, siya yung nagbigay ng katahimikan. Ng katahimikan sa komunidad. Maraming salamat, Mr. President. Same congressman. Yang mga congressman na yan na umaatake ngayon sa Pangulo ng Pilipinas. Yang congress na yan, sila po yung puring-puri. Nung nagkasalukuyan nagwa-war on drugs si Pangulong Duterte. Kaya dismayado si Senator Bato. Siyempre tayo, alam nyo naman, sanay na tayo dyan. Matagal na natin kilala yung mga congressman. Yung mga congressman na yan, nung panahon ni Pinoy, kampi sila kay Pinoy. Nung nanalo si Duterte, Duterte na sila lahat. Ngayong iba na presidente, putya, baliktaran na. Wala na nga natira kay Duterte, si Pulong na lang yata natin. Ang dagdag pa ni Senator Bato, no? Hindi ko nakikita yung sarili ko na magiging ganyan in the near future. Prinsipyo ang pag-usapan natin dito, not opportunity. Para sa akin, I don't care about opportunities. I have to stand on my own principles. No? Kaya opportunistic. Sinabi po niya na opportunistic at unprincipled itong mga congressman na to. Grabe, no? Dami pong problema ng bansa. Pero anong ginagawa ninyo? Panay Duterte. Lahat po ng pinag-isa na nga lang nila para talagang solid na eh. Lahat ng mga lumang, meron ba dyan gusto magdiin kay Duterte? Labas na ng kulungan yan. Idiin na si Duterte. De La Rosa said he finds the House move to reopen the hearings about drug war and extrajudicial killing very redundant. Paulit-ulit na lang. We are wondering why binuhay na naman nila. Bakit nila binuhay? Paulit-ulit. Kaya nga, that even emboldened our ex-President Duterte not to attend dahil paulit-ulit na lang. Same people, same tanong, same answer, and yet wala naman silang nakasuhan. Yung Pogo is different from nililink pa rin sa extrajudicial killing sa drug, so be it. Diba? Nililink pa. Pogo, ibang-iba po yun. Wala pa pong Pogo na ba? Hindi po sabay ang pinangako po ni Pangulong Duterte yan. Yung war on drugs eh. Nanalo po siya sa war on drugs eh. Tumaas po ang kanyang, alam niyo po ang pinakapopular na programa po ni Pangulong Duterte. War on drugs. No? Yung iba, kumbaga, ito yung pinaka-main niya, war on drugs eh. Tapos, yung iba, malalaki din pero ito talaga yung kanyang pangunahin. Tapos diyan po siya popular, diyan po siya minahal ng tao. Diyan po namin naramdaman na may presidente, pwede palang gamitin yung presidente. Alam niyo lahat to politika eh. Di ba? Inuuna niyo lahat yung politika, sisirain niyo yung mga Duterte. Ang tanong nga ni Senator Bato, may nakasuhan na ba sa mga investigasyon yung AJK at war on drugs? O eto, bakit ngayon binuksan to? Hindi naman sinabi mismo ni Congressman Fernandez. Hindi po na nila nililihim. Diba? Ayan, katulad niyan, dinidiin na. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Bakit anong pangalan nito? Si dating spokes Harry Roque, sasampahan na kagad ng kaso. Kailan lang yan, yung involvement niya sa Pogo? Kailan lang po siya in-involve sa Pogo? Di po ba? Kailan lang yan eh.
sasampahan na agad ng kaso ng PCC, PAOK-CC. Ang tanong namin, bakit ayaw niyo sampahan ng kaso si Pangulong Duterte, si Senator Bato, si Mans Carpio, si Pulong Duterte? Bakit ayaw ninyo? Bakit si Roque, siguro wala pang isang buwan na nai-involve sa Pogo, kakasuhan na agad. Si Alice Go, na kailan lang natin nakilala, kakasuhan na agad. Etong pinag-uusapan yung drug haul o yung mga drug na pinatakas, ito po ay 2018 pa. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years ago ang pinag-uusapan natin. 6 years. Bakit wala pa rin kaso tong mga tao na to? Nakikita niyo po yung diferensya? Nung meron kang ebidensya at walang ebidensya. Hindi niyo makasuhan kasi alam po ng lahat ng abogado na hearsay po yan. Sinabi sa akin na kay Pulong yan. Sinabi sa akin na kay Mans Carpio yan. Sinabi lang sa kanya. Alam niyo yan mga congressman, kahit hindi po kayo mga abogado, alam niyo na hearsay ang tawag dyan. Ngayon, nilalabas na nila yung sinasabi ni Tatay Digong na ipahuli si Guban nun. Binabago na nila yung panyanyari. Kaya galit na galit si Tatay Digong. Galit siya sa droga. Tapos ito si Guban, kung ano-ano sinasabi, hindi pa nyo, bakit sinabi niya na ba si Pulong? Kaya galit siya kay Guban dahil si Guban yung nahulihan sila ng droga. Ngayon niya lang po diniin yung anak. Noon siya nagalit noong 2018. Binabalik nila ngayon, nagalit daw kay Guban dahil ano yan, nag-time travel sila.